Samantala, tumungo naman po tayo sa ating kasamang si George Bandola para sa pinakahuling ulat. George? Okay, sa mga unang breakout session ay talagang pinag-usapan dito po sa isinasagawang Philippines Development Forum on Bangsamoro ang ilan sa mga mahalagang aspeto na talagang sinusulong sa pagbuo ng bagong Bangsamoro entity. Ito po yung mga mahalagang aspeto lalong-lalo na sa pagpapaunlad ng infrastruktura, edukasyon at ng pagninegosyo sa maapektuang rehiyon o ang pinalawak na Bangsamoro Region. Ito po yung mas pinalawak pa kaysa sa Autonomous Region and Muslim Mindanao na kasalukuyang ginagawang o nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. November 5 and 6 ito pong Philippine Development Forum on Bangsamoro at inaasahan ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III dito po sa SMX sa Lanang sa Davao City. At ngayon nga lamang ay talagang matindi na ang seguridad na ipinatutupad dito po sa paligid ng SMX at mula sa Bukana pa lamang ay talaga namang nakapila na ang ating mga miyembro ng kapulisan at mga sundalo para mag-antabay na rin sa seguridad na ipinatutupad dito po sa paligid ng SMX at ang inaantabayan ng mahalagang mga bisita na kinabibilangan ng Diplomatic Corps, ng Asian Development Bank, ng World Bank at ng ilan pa mga foreign chambers, private sector, lalong-lalo na higit sa lahat ang mga investment groups at mga private sector na siyang dadalo sa pinakasukdulan ng Philippine Development Forum on Bangsamoro bukas mangyayari dito po sa SMX. At ang sabi nga ng Pangulo, ang kaalaman na nakukuha o ang edukasyon na nakukuha sa Quezon City ay po pwede nang makuha sa alinman sa mga eskwelahan sa Sulu, Tawi-Tawi o Basilan. At gayon na rin ang mga medical services na naipagkakaloob dyan sa Pasig City ay po pwede na rin may pagkaloob sa mga medical hospital o mga medical facilities sa Sulu, sa mga probinsya ng Sulu. At ang mga turista magkakaroon na ng pagdadalawang isip kung sila nga ba'y tutungo ng pagudpud o pipiliin na ang Tawi-Tawi dahil hindi hamak na mas talagang mas magaganda ang mga beaches dito po sa mga lugar ng Mindanao na dating pinagtatalunan o lugar ng rebellion. Pero ngayon nga sa binubuong Bangsamoro entity ay talaga nga namang kagigiliwan na ito at hindi malayong mas pupuntahan pa ito ng mga turista. At higit sa lahat, ang mga investment o mga pagnenegosyo ay sinasabing kung nakikita dyan sa Marikina City, hindi malayong makita sa mas marami pa mga probinsya na kinapapalooban ng bagong Bangsamoro entity. Kung kaya't hindi lamang ang Pangulo ang mga mahalagang magbisita dito, kundi ang gabinete na rin ng Pangulo, pinangungunahan ni Kalihim Julia Abad ng PMS, Kalihim Joseph Abaya ng DOTC, Kalihim Rogelio Singson ng DPWH, si Kalihim Dinky Suliman ng DSWD at Kalihim Proseso Alcala sa pagpapaunlad ng agrikultura sa mga lugar o dito sa Mindanao region na talaga nga namang agriculture rich region sa ating bansa. At gayon na rin ang mga opisyal ng MILF, sina Mohaker Iqbal at Gadzali Jaafar ay inaasahang nandito sasaksihan ng mahalagang mga pangyayari na pangungunahan ng Pangulong Benigno S. Aquino III, si Secretary Florencio Abad ng DBM at Secretary Cesar Purisima para siguruhing naayon sa pagpopondo ng pamahalaan ang pagpapaunlad sa magiging bagong Bangsamoro entity. At ang Kalihim Arsenio Balisacan ng NEDA, Kalihim Teresita Deles ng OPAP at lahat pa ng ibang mga sektor na nandito bukas dito po sa SMX sa Lanang, Davao City. Ang Philippine Development Forum on Bangsamoro ay kauna-unahan po ito bagamat nagkaroon na ng mga PDF noong mga nakaraang araw at hindi lamang yung partisipasyon ng sektor lalong-lalo sa ekonomiya, sa pagpapalago ng agrikultura, ang talagang tinutukan sa mga nakalipas na PDF. Pero sa pagkakataon pong ito, ang Bangsamoro ang higit na tututukan ng pamahalaan at sisiguruhin na magiging tuloy na ang pagangat ng Bangsamoro at sisiguruhin na hindi na may iwan ang rehiyon na ito
sa Administrasyong Aquino at sa mga susunod pang pamahalaan oras na lalo-lalo na kapag naisabatas na ang Bangsamoro Basic Law. So iyan po ang ilan sa mga mahalagang inaantay nating kaganapan dito po sa Davao City. Kasama ko si Logie Villaflor at June Basit para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.